Masakit ang ulo niya nang magising. Maging ang kanyang buong katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga matay, pagkalito ang naramdaman ng lalaki. Bakit siya naririto sa gubat? Anong ginagawa niya sa lugar na to? Paano siyang napunta rito? At bakit ganito? Bakit hindi niya matandaan kung sino siya? Kung anong pangalan niya? Sa kabila ng panghihina at pananakit ng katawan, pinilit niyang bumangon. Nakakaramdam kasi siya ng gutom. Isa pa, hindi siya sigurado kung safe siya rito sa gubat. Baka may mabangis na hayop na makakita sa kanya at siya pang kainin. Sa sitwasyon pa naman niya ngayon hindi siya sigurado kung kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Kahit hirap, pinilid maglakad ang lalaki. Halos nanuduyo na ang lalamunin niya nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig. Sinundan niya ang naririnig. Nakaramdam siya ng katuwaan nang makakita ng malinis na batis. Mabilis siyang lumapit dito. Matapos uminom ay naghilamos din siya. Pero pagkatapos, parang hindi niya na kayang magpatuloy pa sa paglalakad para makalabas sa kagubatang yun. Pero pinilit pa rin niyang magpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa hindi na talaga niya makayanan. Kusa nang bumigay ang mga tuhod niya at napahandusay sa lupa. Tao ba yung natatanaw ko, ha, Puroy? Gulat na tanong ni Aling Mercedes sa asawa. Oo nga no. Mabilis na nilapitan ng mag-asawa ang lalaki na handusay sa lupa. Agad na binitawan ni Mang Puroy ang mga kahoy na bitbit. Sa kanya pinulsuhan ng lalaki. Patay na ba siya, Puroy? Buhay pa. Pero parang mahina na ang tibok ng puso niya. Tulungan natin siya, Puroy. Oo. Pinagtulungan buhati ng mag-asawa ang lalaki. Hirap na hirap sila dahil may bit-bit pang kahoy ang mga ito. Mabuti na nga lang, may nasa lubong silang tatlong kalalakihan na kakilala rin nila at kapatrabahador sa Hacienda Adela. Tinulungan sila ng mga to na iuwi sa kanilang bahay ang estranghero. Kilala niyo ba ang taong iyan, Mang Puroy? Tanong ng isa sa tatlong lalaki. Hindi nga eh, ngayon ko lang siya nakita. Saan niyo siya nakita, Mang Puroy? Sa bukana ng gubat? Hindi kaya isa siya sa taong labas, Mang Puroy? Hindi naman siguro. Kung ganun, sino siya? Inakbayan ni Mang Puroy ang isa sa tatlong lalaki. Gusto ko sana, huwag ninyo ipagsasabihin tungkol dito sa kahit kanino. Remy, tsak na hindi papayag si Senyorita Lily na manatili siya rito sa asyenda. Kapag nalaman niyang hindi natin kilala ang taong to. Kawawa naman kung hindi natin kukup-kupin pansamantala ni Mercedes at tutulungan. Pakiusap ni Mang Puroy sa tatlong lalaki. Anong sasabihin namin kung may magtanong sa taong iyan, Mang Puroy? Tanong naman ni Aldo. Sabihin na lang yung pamangkin ko buhat sa Isabela. Isa pa, hindi rin naman magtatagal sa amin ng taong yan. Kapag malakas-lakas na yan, tsak na aalis na. Tumangutango ang tatlong lalaki at matapos pa inumin ng kape ni Aling Mercedes sa mga ito'y nagpaalam na rin. Si Mang Puroy naman, nasikaso ng pagsisibak ng kahoy ng mga kahoy na nakuha sa gubat. Nagsimula na magluto si Aling Mercedes. Ano ba yung iluluto mo, Mercedes? Tanong ni Mang Puroy sa kabiyak. Nagsalang ako ng sinaing natin, tapos magpiprito ako ng tinapa. Magluto ko na rin ng instant noodles para may mahigop na sabaw yung ating bisita. Oo, sige. Tamang-tamang nakaluto na ng pananghalian si Aling Mercedes nang magising ang estranghero. Puroy, gising na yata yung lalaking napulot natin. Sabi ni Aling Mercedes sa asawa. Dali-daling pumanik ng bahay si Mang Puroy at pinuntahan nila mag-asawa ang silid at kinaroroonan ng estranghero. Napasukan to ni Mang Puroy na nakadilat na, pero halata ang pagtataka sa anyo habang pinagmamasdan ng paligid ng silid. Dumikhim si Mang Puroy. Biglang nabaling ang tingin ng estranghero sa kanilang mag-asawa.
Sino kayo? Nasaan ako? Ako si Puroy. At ito ang aking may bahay na si Mercedes. Nakita ka namin na walang malay tao sa may bukana ng gubat. Kaya dinala ka namin dito sa aming bahay. Nakangiting sabi ni Mang Puroy. Anong pangalan mo? Nagtaka sila nung sunod-sunod na umilinging lalaki. Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin, iho? Hindi ko matandaan kung sino ako. Hindi ko rin matandaan kung bakit nasa gubat ako. Wala akong matandaan, maski na ano. Nakatingin na si Mang Puroy at si Aling Mercedes. Ang ibig mo bang sabihin ay may amnesia ka? Hindi nakakibang estranghero. Ang mabuti pa siguro kumain ka na muna, iho. Baka gutom lang yan. At kapag nalamnan na yung sikmura mo ay maalala mo na kung sino ka. Sinikon ni Aling Mercedes ang asawa sa pagbibirong iyon. Matapos bigyan ng pagkain ni Aling Mercedes ang estranghero, nagtungo na ulit sa kusina ang may edad na babae upang magkain. Dahil maya-maya lang, darating na ang dalawang anak. Sumunod naman si Mang Puroy sa kabiyak. Paano na ngayon yan, Puroy? Wala siyang maalala maski na ako. Siyempre, hindi niya rin alam kung sino ang pamilya niya. Kaya't hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ibig bang sabihin ay dito na lang siya sa atin pipisan habang buhay? Hindi naman habang buhay, Mercedes. Sobra ka namang magsalita. Konting panahon lang siguro. Kaunting panahon lang? Sambit ni Aling Mercedes na bahagyang napataas ang boses. Kahit na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naman ako ganun kamangmang ano. Kaya alam ko na isang taon, may amnesia, walang kasiguraduhan kung gaano siya katagal bago makaalala. Pwedeng sandali lang, pwedeng matagal at pwedeng hindi na siya makakaalala kahit na kailan. Paano kung yung huli ang mangyari? Eh di habang buhay na nga siyang pipisan sa atin dito. Masyado ka namang negatibo kung mag-isip. Gagaling din siya. Paano nga kung hindi? Aba hindi natin siya kilala. Hindi tayo makakasiguro kung mabuti siyang tao. Bukod doon, lalaki siya. Isipin mo na lang na may anak tayong babae at nagdadalaga na si Menchi. Mukha namang mabait ang estrangherong tinulungan natin, Mercedes. Ay nako. Naiiling na palatak ni Aling Mercedes. Porket magandang lalaki lang mabuting tao na para sa'yo. Di naman yata tamang gawin mong batayan ng itsura ng isang tao. Sa kanyang pag-uugali, Puroy. Oh, siya. Pagkatapos kumain ng estranghero, sisipahin ko na agad siya palabas ang bahay natin. Gulat na napatingin sa asawa si Aling Mercedes. Sisipain mo? Oo, para matigil ka na lang. Huwag naman ganun, kawawa naman yung tao. Tamo tong babaeng to. Kanina pa rin ang dakdak na baka hindi mabuting tao yung estranghero. Ngayon, paaalisin na. Ayaw naman. Maya-maya lang ay dumating na ang anak ng mag-asawang sina John at Menchi. Noong una pa na ang kwento ng dalawa habang kumakain. Pero nang ipaalam ni Mang Puroy sa mga ito ang tungkol sa kanilang bisita ay biglang tumahimik ang dalawa. Kinabukasan, kahit mahina pa ay libabas na rin ang silidang estranghero. Tama-tama noong nag-aalmusal na ang pamilya ni Mang Puroy. Oh, gising ka na pala. Di ka na muna namin gigisingin para makapagpahinga ka ng husto, iho. Para ho kasing lalo ako nanghihina kung nakahiga lang. Halika na rito, iho, saluhan mo na kami. Dumulog sa mesa ang estranghero. Kumakain ka ba ng kamote, iho? Kahit ano ho. Itay, may pangalan na ho si Kuya Antonio. Sabi ng 13 anyos sa si John. Maang na napatingin na mag-asawang Puroy at si Mercedes sa estranghero. Nakakakilala ka na, iho? Hindi napigilang itanong ni Aling Mercedes dito. Hindi pa ho. Si John lang ho ang nakaisip na tawagin akong Antonio. Ganun ba?
Saka ginamot ko ang sugat niya sa may ulo at sa may kaliwang balikat, tay. Pagmamalaki pang sabi ni John sa ama. Nakangiting tinapik ni Mang Puroy sa balikat ang bunsong anak. Mabuti kong ganun at tatandaan niyo ha. Pamangkin ko si Antonio at pinsan niya siya. Yun ang sasabihin niyo sa lahat. Alam niyo namang masyadong mahigpit si Senyora Lily. At hindi siya papahayag na may ibang taong mapadpad dito sa asyenda na hindi kilala. Oo, itay. Nang tumingin si Mang Puroy sa kawin ng kabiyak, walang imik si Aling Mercedes pero halata sa itsura nito na hindi gustong pagtira rito sa kanila ni Antonio kahit na pansamantala lamang. Mang Puroy! Mang Puroy! Natigilin na mag-anak na marinig ang malakas sa boses mula sa ibaba ng bahay. Dali-dalin tumindig si Mang Puroy at tumungo sa bintana. Kayo pala, Baldo. Bigyan mo kami ng kape, Mang Puroy, saka kung may makakain dyan. Dali mo sa amin dito. Oo, Baldo, sandali lamang. Kinabata ni Mang Puroy si Aling Mercedes at ang 15 anyos na anak nitong si Menchi upang magtimpla ng kape para sa 4 na katao. Sino amang ngayon dyan? Usisa ni Anton sa binatilyong katabi sa mesa. Mga bodyguards yun ni Senyorita, yung may-ari nitong Hacienda Adela. Tulad ng kanilang amo, malulupit ang mga yan. Bukod doon mga bastos din yung sila at mga abusado sila, Baldo. Kinatatakutan niya ng mga trabahador sa asyenda. Si Menchi sana ang maglalabas ng tinimplang kape ni Aling Mercedes at nilagang kamote para sa mga bodyguards ng may-ari ng asyenda. Pero biglang tumayo si Antonio at kinuha kay Menchi ang mga ito. Ako na magdadala dito sa kanila. Pero mahina ka pa, Antonio. Kumain ka na lang muna, tayaan mo na si Menchi. Sabi ni Aling Mercedes sa lalaki. Hindi ho, kaya ko naman ang katawan ko. Nag-alala lang ako na baka bastusin nila si Menchi. Nagtakas si Baldo at ang 3 pang kasama nito nang makita ng mga ito si Antonio. Oh, sino ka naman? Bakit ikaw ang nagdala ng mga yan sa amin? Pamangkin ako ni Tio Puroy. Tiningnan si Antonio ng 4 na lalaki mula ulo hanggang paa. Pero hindi man lang to kinakitaan ng konti mang takot na mga sandaling iyon. Nagsimulang kumain ng 4, kaya iniwan pansamantala ni Antonio ang mga ito. Pero pagkatapos magsikay na muling pumanaog si Antonio upang ligpitan ng pinagkainan ng 4 sa mesang nasa ibabaw na yari sa kawayan. Ang tapang mo pala, Antonio. Hindi ka man lang nasindak kahit na konti sa 4 na unggoy na yun. Tubong palatak ni John na makaalis na ang mga bodyguards ng may-ari ng asyenda. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Abay, takot sa kanila ang lahat ng tao rito sa asyenda. Lalo na kay Senyorita Lily. Dahil mas masamang ugali ng sangyon. Sayang, maganda pa naman kamo. Alam mo dyan, kapag wala kang ginagawang masama, wala kang dapat katakutan. Nagkatingin ng sina Mang Puroy at si Aling Mercedes bago ngumiti ang huli sa kabiyak. Pahig na ako na tumira sa atin si Antonio Puroy. Sabi ni Aling Mercedes habang patungo silang mag-asawa sa tubuhan. O anong nakapagpabago sa iyong isip, Mercedes? Nakikita kong masaya ang ating mga anak sa pagtira ni Antonio sa atin. Puroy, saka may malasakit siya sa atin. Isa pa, nakikita ko rin na mabuti siyang tao gaya ng sabi mo. Walang dahilan para hindi natin siya tulungan. Sabi ko naman sa iyo mabuti siyang tao. Kapag nga magaling na siya at malakas na kung gusto niyang magtrabaho dito sa asyenda, pakikiusapan ko si Senyorita Lily na tanggapin siya bilang isa sa mga trabahador. Para naman kahit papano may pagkakitaan din siya. Mabuti ang naisipan mo, Puroy. Sana nga pumayag si Senyora Lily. Papahayag yun. Pero sino nga kaya siya, Mercedes? Maang na napatingin si Mercedes sa kabiyak. Sino? Si Antonio. Sino nga kaya talaga siya? At saan nanggaling? Bakit siya napadpad sa lugar na to? Ewan ko, Puroy.
Pero sana hulog siya ng langit sa ating mga trabahador. Sana'y siya ang makatulong sa atin dito. Napangiti si Noemi nang pumanaog si Lily. Napakaganda ng dalaga sa suot nitong bulaklaking blusa na nagdudumihan ng kulay pula. Tinerno iyon ng dalaga sa puting pants. Bare black ang blusang iyon na ang dalawang tali lamang sa bandang batok at sa bewang ang nagsisilbing suporta. Aalis ka, iha? Anong pakialam mo kung umalis ako? Pasarkasikong sabi ni Lily sa madrasta. Nagginit naman ang mga pisngi ni Noemi sa tinura ng dalaga. Nagtatanong lang naman ako. At sino nagbigay sa'yo ng karapatang tanungin ako sa mga ginagawa ko? Ha? Sunod-sunod na napailingang napahiyang si Noemi. Wala naman, iha. Wala nagbibigay ng karapatan sa akin. Pwes, lumugar ka sa dapat mong kalagyan. At pwede bang wag mong laging binabalandara sa harapan kong pagmumukha mo? Lily, get lost! Nang tumalikod ang dalagay, may namuong luha sa sulok ng mga mata ni Noemi. Habol niya ng tingin ng papalayong si Lily. Napakasakit para sa kanya. Natratuhin ng ganito ng dalaga. Kung buhay lamang sana si Manolo. Ano nangyari, Mang Julio? Bigla ho tayong huminto, Senyorita Lily. Start mo ulit. Ayaw ho mag-start eh. Bakit? Napakamot ng ulo ang tsuper ni Lily. Baka naman walang gasolina tong sasakyan. Nainis at tanong ni Lily sa kanyang driver. Hindi ho, Senyorita. Nagpa-full tank ho ako kaninang umaga. Ano pang tinutunganga mo riyan? Mang Julio, bakit hindi mo patingnan kung anong problema nitong sasakyan? Paasik niyang utos. Oo. Gunggong. Inis pa na bulong ni Lily. May napatid lang ho palang kable kaya maayos ka agad to, Senyorita Lily. Dalian mo na kung ganun. Nagmamadali ako. Oo. Naghintay sa loob ng kotse si Lily. Ilang sandali pa'y naayos na ni Mang Julio ang napatid na kable kaya pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Pero 10 minuto pa lang ang tinatakbo nila nang ma-flat naman ang front tire nila. Biglang napahinto si Mang Julio. O bakit na naman, Mang Julio? Napakamot ng ulo si Mang Julio. Na-flat ho ang gulong natin, Senyorita Lily. Ano? Inis sa sunod-sunod na napapiksi si Lily. Kung mamalasin ka nga naman, oo. Ang problema ho, wala tayong dalang reserbang gulong. Saka yung tools hindi ko pala naisakay kanina sa kotse. Napatanga si Lily sa tsuper. What? Napakatanga nyo naman! Halatang napahiya si Mang Julio sa tinurang yun ng dalaga. Kahit na nga sanay na to sa kataray at kasungitan ng amo, nasasaktan pa rin si Mang Julio sa mga panginsulto nito sa tuwing hindi nagugustuhan ng kanyang senyorita ang trabaho niya. Ano ngayon ang gagawin natin dito, Mang Julio? Pareho tayong tutunganga rito? Maghihintay ng Pasko? Abahit, hindi ko sa nga-andar tong sasakyan kung wala kayong gagawin. Magte-tricycle na ho ako pabalik sa mansyon, Senyorita, para kunin ang mga gamit ko at yung reserbang gulong. Dapat, kanina niyo pa yan ginawa? Sabi ni Lily, bago naglabas ng pera mula sa bag na dala. O heto, pakabilisan niyo lang Oo, Senyorita. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Lily. Nang makaalis na, si Mang Julio. Chapter 2. Matagal-tagal na ring naghihintay si Lily sa loob ng sasakyan. Nainip na siya, kaya lumabas siya ng kotse at nagsindi ng sigarilyo. Tamang-tama namang padaan noon ng magkapatid na John at si Menchie. Pauwi na mga to sa kanilang bahay, buhat sa eskwelahan. Magandang hapon ho, Senyorita Lily. Duweta ni na John at Menchie.
Hindi ito nagunilili ang pagbati ng magkapatid, sa halip ay matamang tiningnan ng mga ito mula ulo hanggang paa. Balita ko, may bisita sa inyong bahay. Sino yon? Pinsan po namin yon, Senyorita Lily. Si Menchie ang mabilis na sumagot. Pamangkin po ni Itay. Ibang klase rin naman kayong mga hampas lupa. Wala na halos makain, nagagawa pa magampon. Pasarkastikong sabi ni Lily bago tinalikuran ng magkapatid. Wala nagawa sina John at Menchie kundi lumakad na palayo sa may-ari ng asyenda. Nasa lubong nila roon si Rosana na anak din na mag-asawang trabahador sa asyenda na sina Mang Guillermo at Aling Inga. Ate Rosana? Opo, uwi na ba kayong dalawa? Nakatawan tanong ng 19 anyos na dalaga sa magkapatid. Oo, Ate Rosana, galing kami sa school. Buti pa kayo nag-aaral. Kaya pagbutihin niyo ha. Tingnan niyo ako. Gusto ko pong mag-aaral pero hindi po pwede. Kasi 4 ang nakababata akong kapatid na nagsisipag-aral. Kailangan ko na tumulong sa tatay at nanay ko sa paghahanap buhay. May panghinayang sa boses na sabi ni Rosana. 3rd year high school na to nang mahinto sa pag-aaral. Sayang at mataas ang pangarap ni Rosana. Kung hindi sana to nahintong mag-aral ay malapit nang magkaroon ng mahusay na guro dito sa San Gabriel. Pero ngayon, naglalako na lang to ng putod kutsinta tuwing umaga at ng tinapa kapag naman hapon. Kung patas lang sanang magpasahod si Senyorita Lily, hindi kami kakapusin dahil pareho namang nagtatrabaho sa asyenda ang tatay at nanay. Sabi pa ulit ni Rosana. Hindi na magbabago yun. Kanina nga binati namin pero pang-iinsulto pang napala namin eh. Tila sumbong naman ni Menchie. Kahit na 4 na taon na siyang mas bata kaysa kay Rosana, itinuri siya nitong kaibigan. Anong sabi? Wala nang araw kami halos makain nagawa pa namin magampon. Kasi nga sa amin ngayon nakatirang pamangkin ng Itay. Yung Antonio daw? Oo. Halika, ipakikilala ka namin sa kanya, Ate Rosana. Teka, bibili muna ako ng itlog para sa ampalaya. Huwag na, bibigyan na lang kita ng itlog dun sa bahay. Marami na akong naipon native na itlog dahil araw-araw nangingitlog yung 3 naming inahing manok. Talaga ha? Oo. Tsak na magkakakrush ka kay Kuya Antonio, Ate Rosana. Sabad naman ni Jan. Bakit naman po, Aber? Kasi ang gwapo-gwapo niya ate. Mas gwapo pa sa'yo ron sa crush kong anak na may-ari ng hardware sa bayan. Walang sinabi yung crush mo kay Kuya Antonio namin. Sige ha, kapag nalaman kong binabola mo lang ako dyan, hindi mo na ako maniniwala sa'yo, kahit na kailan. Paano kapag totoo ang sinasabi ko? Bibigyan kita bukas ng umaga ng libreng puto. Saka ko tsinta. Ang lakas ng tawanan nilang 3 habang pauwi sa bahay nila Mang Poroy. Sa tingin ni Antonio, parang kinikilig si Rosana habang pinakikilala ito ni John at ni Menchie sa kanya. Simple lang ang itsura ni Rosana. Morena to. Marahil ay nakadagdag pa ang paglalako sa kalsada ng paninda ng dalaga. Kaya lalo itong umitim. Pero bagay ang kulay ng balat nito sa maamong mukha ni Rosana. Hindi to masyadong maganda pero nakakatuwang titigan ng mukha nito. Parang hindi nakakasawang tingnan. Pero wala naman siyang nararamdamang kakaibang bundol sa kanyang puso para sa dalaga. Isa pa yung napakabata pa nito para sa kanya. 19 years old lang si Rosana. Kaya lang ilang taon na nga ba siya? Hindi niya alam. At napailing na lang nabulong ni Antonio sa sarili. Subalit sigurado siyang hindi na siya bata. Marahil nasa late 20s na siya. Mga 29 o baka nga 30 years old pa siya. Hindi rin siya sigurado kung single pa siya. Pero wala naman siyang suot na wedding ring kaya baka wala pa siyang asawa. Pero baka meron ding girlfriend na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Napabuntong hininga siya.
kung ano-anong iniisip niya samantalang pinakilala pa lang naman ng magkapatid sa kanya si Rosana. Hindi naman sinabing ligawan niya. Baka nga talaga lang siyang malambing si Rosana, maski na kanino. Makaraan ng halos kalating oras ay nagpaalam na si Rosana. Magluluto pa raw kasi ito ng hapunan pag uwi sa bahay. Pagod daw sa pagtatrabaho sa bukid ng mga magulang nito at galing naman sa eskwelahan ng 4 nitong nakababatang kapatid. Habang tinatanawan pa pala yung dalaga, naisip ni Antonio na maswerte mapapangasawa ni Rosana. Bukod sa masipag na to, mabait pa ang dalaga. Pagkatapos maghapunan, nagpahangin si Antonio sa labas ng bahay. Naupo siya sa may baitang na hagdan bago nagsindi ng sigarilyo. Maya-may pumanaog naman si Mang Puroy at naupo sa tabi niya. Mukhang malalim ang iniisip mo, Antonio. Sabi ni Mang Puroy pero hindi ito nakatingin sa kanya kundi sa paligid. Ang hirap ho kasi ng ganito, Tiyo Puroy. Wala akong maalala maski na ano. Hindi ko alam kung sino talaga ako. Kung ano ako. Mas mabuti pa yung taong may madilim na kahapon. At least alam ng taong yon ang nakaraan niya. Pero ako, napailing na sabi ni Antonio. Wala akong nakaraan. Wala akong kahapon kaya nahihirapan ako kung paano ako magsisimula sa aking buhay. Dito ka magsimula, Antonio. Sa buhay na to, kung dumating ang panahon na naalala mo na ang lahat, saka mo balikan ang iyong kahapon. Hindi ba't mas madaling isipin ng ganun? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Antonio. Wala ho siguro akong ibang choice kundi ganun ang gawin, Tiyo Puroy. Malungkot niyang sabi. Siya nga pala, nakausap ko si Senyorita Lily kanina. Pinakausapan ko siyang kung pwede kang magtrabaho sa asyenda. Sabi ni Mang Puroy na pinasigla ang boses. Ano, sabi niya, Tiyo Puroy. At biglang umaliwalas ang itsura ni Antonio. Tinanong ako kung masipag ka raw ba. Nang sumagot ako ng oo, siguraduhin ko raw na talagang ang masipag ka at hindi tatamad-tamad. Pahig na siya kaya may trabaho ka na. Napangiti ng malubang si Antonio sa sinabi ni Mang Puroy. Salamat ho, Tiyo Puroy. Talaga napakabuti niyo sa akin. Wala yun. Kailangan nga lang magtiis-tiis ka ng konti dahil hindi naman kalakihan ang pinapasahod ni Senyorita Lily sa mga trabahador dito sa asyenda. Si Mercedes naman, porke raw babae at mas mabagal kumilos sa mga lalaki. Limitado raw ang kanyang gawin. Sumasahod lamang ng mas konti pa. Ganun lang ho kaliit ang sinasahod nyo? Oo, wala naman kaming magagawa kahit na alam niya man na agrabyado kaming masyado dahil sa hirap ng trabaho sa asyenda. Mahigit 12 oras pa kaming naroroon. Kaya pala na hindi na dapat pagtaka ng sobrang kahirapan sa buhay ng lahat ng mga manggagawa dito sa asyenda. Sinabi mo pa, kung may iba nga lang mapapasok ang trabaho, hindi kami magtitiis dito. Pero sino bang kukuha sa isang mangmang na katulad ko? Grade 4 lang ang naabot ko. Ganon din si Mercedes. Kaya nga ginagapang namin sina John at si Menchie sa kanilang pag-aaral. Gusto naming mapagtapos sila at umasenso balang araw. Ayaw naming matulad sila sa amin na dito na tumanda sa asyenda. Mahabang litanya ni Mang Puroy. Hindi nakakibo si Antonio sa mga narinig. Masalo niyang gustong makapagtrabaho na upang kahit naman papano, makatulong siya sa pamilyang kumupkup sa kanya. Alam niyang sa sobrang hirap na mga ito ay pabigat pa siya rito. Gusto niyang masuklian naman ng kagandahang loob ng mga ito. Utang niya sa pamilyang ito ang kanyang buhay. At habang buhay niyang tatanawin ang utang na loob niya sa mag-asawang Pure at Mercedes, gayon din sa 2 anak ng mga ito. Maaga pa lang, dinalala ni Mang Puroy si Antonio sa mansyon ng mga Salonga. Pinaupo sila ng maid sa garden set sa may lanay habang hinihintay si Senyorita Lily. Dati bukas itong mansyon para sa lahat. Madalas kami ni Mercedes dito. Wala nang mamatay si Don Manolo.
Ngayon na lang ulit ako nakatuntong dito. Mabait ho ba si Don Manolo? Nakangiting tumango si Mang Puroy. Nung eto pa namamahala sa asyenda, mataas ang aming sweldo. Bukod doon may libre pa kaming isang kabang bigas kada 2 buwan. Kaya maayos ang aming pamilya dito. Madali ring lapit na si Don Manolo kapag nagigipit kami. Kailan ho siya namatay? 2 taon na nakakaraan. Bigla napatigil sa pagsasalita si Mang Puroy nang makita nitong palabasan ng bahay si Senyorita Lily. Biglang tumindig si Mang Puroy matapos itong kalabitin si Antonio. Kaya tumindig din ang huli. Magandang araw ho, Senyorita Lily. Magandang araw ho. Sabi rin Antonio at tulad ni Mang Puroy, bahagya rin siyang yumuko sa mayamang dalaga. O, ikaw pala Mang Puroy. Kay Mang Puroy lang nakatingin ng dalaga noon. At para bang sa palagay nito, mas walang kwenta pa kay Mang Puroy ang kasama kaya ni ayaw itong sulyapan. Kasama ko na ho ang aking pamangkin, Senyorita Lily. Siya ho si Antonio, anak ng pinsan ko na nasa Isabela. Nagsindi ng sigarilyo ang dalaga at sarap ng 2 lalaki humithit at bumagato ng usok. Ilang taon na yan? Nagkatingin na sina Mang Puroy at Antonio. 30 anyos na ho ako. Si Antonio ang mabilis sa sumagot. Pero hindi pa rin to tinitingnan ng mayamang dalaga. Si Mang Puroy pa rin ang bumaling. Mabuting tao ba yan? Baka naman may mga criminal records yan kaya pumunta rito sa San Gabriel. Naku, hindi ho, Senyorita Lily. Ako na ho ang gumagarantiya sa inyo na mabuting tao ang pamangkin ko. Hindi ho mahilig uminom yan at hindi rin ho mahilig sa basag ulo. Masipag ba? Alam mo naman Mang Puroy na ayokong-ayoko sa taong tatamad-tamad na. Kailangan pang pukpukin bago kumilos. Masipag ho si Antonio. Senyorita Lily, kung gusto niyo ho, subukan niyo muna siya ng mga ilang araw sa asyenda. At kapag hindi niyo ho nagustuhan ng kanyang trabaho, paalisin niyo na ho kung hindi man ako kailangan turuan pa kung anong dapat kong gawin Mang Puroy. Inisa po ito ni Senyorita Lily sa iba pang sinasabi ni Mang Puroy. Talagang paalisin ko sa asyenda ang sino mang trabahador na hindi ko gusto ang trabaho. Napahiya si Mang Puroy. Pasensya na ho, Senyorita Lily. Bueno, ang magiging unang sahod mo ay konting halaga lang. Kung hindi ko magustuhan ng iyong trabaho, sisipain kita paalis sa asyendang to. Kahit tumira sa iyong tiyuhin, hindi na po pwede. Pero kung magugustuhan ko ang iyong trabaho, uumentuhan ko ang sahod mo pagkaraan ng 1 buwan. Hindi kumibo si Antonio at bahagya siyang napatiim sa narinig. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Senyorita Lily sa kalang to tiningnan ng kasama ni Mang Puroy. Pero sa ginawang ng dalaga, parang bigla itong natigilan ng matamang mapagmasa ng itsura ni Antonio. Oo ho, Senyorita Lily. Sagot ni Antonio. Pero tila hindi narinig ng dalaga. Nakatitig pa rin sa lalaki na parang numatanda. Kailan ho pwedeng magsimula sa trabaho niya si Antonio, Senyorita Lily? Saka lang tila nahimasmasan si Lily. Ano yun ulit, Mang Puroy? Tinatanong ko ho kung kailan pwedeng magsimula sa kanyang trabaho ang pamangkin ko, Senyorita Lily. Kung pwede na siya ngayong magsimula, okay na Mang Puroy. Napangiti si Mang Puroy. Salamat ho, Senyorita Lily. Sabi ni Mang Puroy bago nito tinapik si Antonio sa balikat. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang magtiyuhin kay Lily. Hindi napigilan ni Lily ang sarili na habulin ng tingin si Antonio habang papalayo ito. Ano bang nararamdaman niyang to? Bakit parang may kung anong kaba ang bumundol sa dibdib niya na magtama ang mga mata nila ng lalaki? Nakaramdam ba siya ng pagkagusto sa lalaki? Sa isang pamangkin ng trabahador sa asyenda? Na ngayon isa na rin sa mga trabahador? Siya si Lily Salonga na kaisang-isang anak na yumaong Don Manolo at Doña Eliza.
magkakagusto sa isang mahirap na tulad ni Antonio? Sa isang hamak na trabahador? Napapuntong hininga ng sunod-sunod si Lily bago niya dinot-dot sa ashtray ang sindi ng sigarilyo. Buong umaga, walang tigil sa pagtatrabaho si Antonio. Nang sumapit na tanghali ay magkakasalo sila ni Mang Puroy at Aling Mercedes kasamang iba pang trabahador na nangahanghalian sa malalim na lugar gamit ang mesang yari sa kawayan. Nagbabaon na sila ng pananghalian bago tumungo rito sa asyenda dahil wala namang iba pang magluluto sa kanila ng pananghalian kundi si Aling Mercedes. Ang kaso nagtatrabaho rin ito sa asyenda katulad nila. Sina Menchie at John naman ay nagsisipag-aral. Bilib ako rito kay Antonio. Walang pahipahinga sa kanya. Parang hindi nakakaramdam ng pagod ah. Wika ni Mang Puroy na nakataas pang isang paa sa bangko habang kumakain. Oo Mang Puroy. Irit naman ni Aldo. Kaya tuloy bilib na bilib sa kanya ang amo natin. Abay nakakaisang buwan pa lang siya sa pagtatrabaho rito sa asyenda. Pero nagkaroon agad ng aumento sa kanyang sahod. Iyon kasi ang pangako ni Senyorita Lily. Kung mapapatunayan niyang masipag si Antonio, aumentuhan niya ang sahod nito. Kasi naman napakalit lang nang ibinigay niyang sahod kay Antonio. Ganon din ang sahod ng ibang trabahador dito, Mang Puroy. Pero ilang taon na, hindi naman sila nauumentuhan. Hirit pa ni Aldo. Kaya masasabi ko lang, iba na talaga ang magandang lalaki. Oo nga. Sayang hindi ka naging magandang lalaki. Biro ni Remy sa kasamang si Aldo. Pero tinawanan lang ni Antonio pagbibirong iyon ng mga kasamahan. Dati, nainis si Lily kapag nagtutungo sa asyenda upang tingnan ng mga trabahador. Hinahayaan na lang niya yun sa 4 niyang bodyguards. Pero buhat ng mamasukan sa kanilang pamangkin ni Mang Puroy, nagiba na ang lahat. Sa araw-araw, tuwing magigising siya sa umaga, parang may humihilang kung ano sa kanya patungo sa mga nagtatrabaho. Upang kahit sulyap, masulyapan niya si Antonio. Pilit niya yung winawaksi sa kanyang isipan. Di niya matanggap sa kanyang sarili na magkakagusto siya sa isa sa mga trabahador niya na kung ituring niya ay mga hampas lupa. Pasado 12:00 na ng tanghali, nagising si Lily dahil napuyat siya kagabi. Lumabas kasi sila ng mga kaibigan niya taga Maynila. Nagpunta sila sa isang bar at madaling araw na nang makabalik sila rito ni Mang Julio sa San Gabriel. Pagkagising ay agad na nagbabad sa bathtub si Lily. Mag-aalas 2 na ng hapon nang matapos maligo ito. Nagpahatid na lang siya ng pananghalian sa kanyang kwarto. Pagkatapos mananghalian ay namili siya ng damit na isusot sa pamalit na manipis na cotton dress niyang suot. Gusto niya kasing mag-ikot sa asyenda. Isang puting blouse sa long sleeves ang sinuot niya at tight jeans na dark green ang kulay. Manipis na makeup lang ang inilagay niya sa mukha. Pero natagalan siya kung paano ayu-ayusin ang kanyang buhok. Di niya malaman kung ilulugay na lamang ang lampas balikat at alon-alon niyang buhok o ipoponytail yun. Napabuntong hininga si Lily habang nakatitig sa refleksyon niya sa harap ng salamin. Bakit ba masyado siyang conscious sa magiging itsura niya? Mag-iikot lang naman siya sa asyenda. At hindi naman siya sa party pupunta. Chapter 3. Napakislot siya nang marinig ang mahihinang katok mula sa pinto ng silid niya. Tuloy, bukas yan. Ang madrasta niyang si Noemi ang sumilip mula sa nabukasang pinto. Pwede ba akong pumasok, Iha? Sige. Sagot niya sa kaniligay sa ibabaw ng kama ang napili niyang suotin. Napadako sa kama ang tingin ni Noemi. Aalis ka? Mag-iikot lang ako sa asyenda. Ngumiti si Noemi na natili itong nakatayo sa tabi ng pinto. May kailangan ka? Tanong kapagdaka ni Lily. Gusto ko lang malaman kung mabuti na ang iyong pakiramdam. Sabi kasi ni Julio medyo naparami yata ang nainom mo kagabi kaya nalasing ka. At okay na ako. Putol ni Lily sa sinasabi ng madrasta.
Kung nag-aalala ka para sa akin, huwag na dahil okay naman ako. Muli ngumiti si Noemi. Mabuti naman. Ang akala ko kasi masyado kang nalasing kagabi. Hindi naman ako umiinom ng hindi ko kayang sarili ko. Katulad ka talaga ng iyong papa. Manang-mana ka sa kanya. Pati ang iyong height, ang iyong mukha, ang iyong kulay. Tama ka. Wala nga ako nakuhang mas kinakonting hawig sa mama ko. Sa narinig na sinabi ni Lily ay biglang nag-iinit ang mga pisngi ni Noemi. Baka nakakaistorbo na ako sa iyo. Lalabas na ako. Kinukumusta lang naman kita. Sabi ni Noemi sa dalaga. Tumango si Lily sa madrasta. Nang lumabas na ito ay parang saglit na natigilan si Lily. Hanggang ngayon hindi pa rin niya matawag na tita Noemi ang kanyang madrasta. Kapag kinakausap niya to na bihirang-bihirang mangyari, di niya binabanggit ang pangalan nito. Ayaw niya kasing tawagin tong tita. At parang naaasiwa naman siyang tawagin lang ng Noemi ang babae. 16 anyos siya nang mamatay ang kanyang mama. Ang aristokrata at striktang si Doña Eliza Salonga. Sa Maynila siya nag-aral at lumaki na ang tanging kasama ay ang kanyang yaya Frida. Tuwing summer vacation at Christmas vacation lang siya umuwi dito sa asyenda at nakakapiling ang kanyang mga magulang. Pero sa mga panahong nilalagi niya rito sa mansyon, hindi niya palagi nakakasama ang kanyang mama. Abala to sa kung ano-anong civic organization. Ito pa nga may gustong sa Maynila siya mag-aral kaya grade 1 pa lang si Lily. Napahiwalay na sa papa at mama niya. Di niya maintindihan kung paano natitiis ang isang ina ang kaisa-isa niyang anak na mapawalay sa kanya. Pakiramdam niya, noon ay mas importante pa ang mga kaibigan ng mama niya para dito kaysa sa kanya. Hindi katulad ng kanyang papa na once or twice a month, dinadalo pa siya sa Manila at kapag magkasama sila ron, lagi siyang pinapasyal at parang ayaw na nga halos bumalik pa dito sa San Gabriel. Sa tuwing oras na upang bumalik kita sa asyenda, nalulungkot ang papa niya. 3rd year high school siya noon. 15 anyos nang magpaalam ang yaya Freda niya. Uuwi na raw ito sa Bohol. Piniyagan to ng papa niya, pero ang mama niya, tila walang pakialam na wala siyang makakasama sa condo unit nila sa Maynila. Ang naging kapalit ng yaya Frida niya ay si Noemi. Ang nakapagtataka lang noon, hindi sumasama sa kanya ang yaya Noemi niya rito sa San Gabriel sa tuwing magbabakasyon siya. Nagpapaiwan ang yaya niya sa Manila. Kaya siya lang ang sumasama sa family driver nila pauwi rito sa asyenda. Naalala niya pa noon na pinakiusapan siya ng kanyang papa na wag babanggitin ang pangalan ng yaya Noemi niya kapag nasa San Gabriel siya. Dahil hindi raw gusto ng mama niya ang babae para maging kapalit ng yaya Frida niya. Eh di humanap na lang tayo ng bagong yaya ko, papa. Suwestyon noon ni Lily sa ama. Mahirapan tayo makakuha ng bago mong yaya na siguradong mapagkakatiwalaan, anak. Paano kayo makakasigurado na mapagkakatiwalaan si Yaya Noemi? Eh kailan lang naman natin siya nakilala? Matagal ko nang kilala si Noemi. Kaibigan ko ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi na nakipagtalo si Lily sa ama. Pagkaraan ng 1 taon ay namatay ang kanyang mama sa isang aksidente. Patungo to sa Cebu. Kasama ang ilang kaibigan ng mag-crash ang eroplanong sinasakyan. Isa sa mga nasawi ang mama niya. Ang mama pa naman sana niyang gusto ni Lily na magsabit ng medalya sa kanyang pagtatapos. Pagka-graduate niya sa high school, nagtungo sa London si Lily upang doon magpatuloy ng kanyang pag-aaral. 1 buwan matapos makapagbabanglok sa ang kanyang papa, tumawag to sa kanya at pinauwi siya para daw saksihan niya ang kasal nito at ng yaya Noemi niya. Shock talaga noon si Lily. Hindi siya halos makapaniwala kung paanong nangyari na pakakasalin ng kanyang papa ang yaya niya. Nagtataka siya kung may lihim na bang relasyon ng dalawa dati pa, noong nabubuhay pa ang kanyang mama. Kasi nga 1 taon at 1 buwan pa lang, buhat nang mamatay noon ang mama niya. Isa pa, bakit ang yaya niya pa?
Kahit isipin na hindi niya maubos maisip kung bakit ang ganong klaseng babae ang ipapalit ng papa niya sa kanyang mama. Malayong malayo si Noemi kay Doña Eliza. Wala to sa kalingkingan ng unang asawa ng Don. Ginayuma ba ni Noemi ang papa niya? Umuwi sa Pilipinas si Lily. Pero pagkatapos ang kasal, bumalik na siya sa London. Gusto niyang iparamdam na hindi niya tanggap ang dating yaya bilang pangalawang ina. At kahit kailan, hindi niya to matatanggap. Samantala, parang nakakita ng kakampi si Remy nang makitang paparating si Senyorita Lily. Nagtingin na naman ang 4 na bodyguards ni Lily nang makita ang amo. Ano nangyayari rito? Senyorita Lily? Sambit ni Remy. Hirap na to sa ginagawang pambubugbog ni Baldo at ang 3 pa nitong kasama. Ang lokong to? Senyorita Lily, nahuli naming nagnakaw sa bodega na sako-sakong asukal. Nagtagi sa mga ngipin ni Lily sa narinig. Totoo ba to, Remy? Senyorita, napaibgik si Remy nang sikmurain nito ni Oka. Magsalita ka, Remehio! Galit na tanong ni Lily sa trabahador. Matigas ang sangyan, Senyorita Lily. Wika naman ni Baldo. Nakita namin ang 3 sakong asukal sa loob ng bahay niya. Pero nabawi na namin ni Oka, Conrad at Picoy ang mga yon. Totoo yun, Senyorita Lily. Sabad naman ni Conrad. Ibinalik na namin sa bodega ang mga ninakaw niya. Huling-huli na nga namin siya, panay pa rin ang tanggi. Inabot ni Picoy ang latigo kay Lily. Kayo na ho ang bahala magparusa sa taong yan, Senyorita Lily, na magtanda na ho at hindi na ulitin ang ginawa. Tiimbagang na hinawakan na mahigpit ni Lily ang latigo. Samantala ng mga oras na iyon, abala sa pagtatrabaho si Antonio. Biniro pa siya ni Mang Puroy na tumayo naman paminsan-minsan at huwag yumuko ng matagal. Dahil baka hindi na ulit dumiretso ang katawan niya. Baka raw lagi na siya nakayuko kahit hindi na nagtatrabaho. Ikaw tong mag-ingat dahil bata pa si Antonio at ikaw ay matanda na, Puroy. Sabad naman ni Aling Mercedes. At sinong matanda? Kalabaw lang ang tumatanda ba? Bulta naman ni Mang Puroy sa kabiyak. Lagi pa nga kitang napagbibigyan kapag kinakalabit mo ako sa gabi, hindi ba? Inisay ng pas ni Aling Mercedes ang asawa. Puro ka kalokohang matanda ka. Ang lakas ang tawa ni Mang Puroy dahil pulang-pula nun sa inis si Aling Mercedes. Pero naputo lang tawanan nila nang humahangot sa dumating si Aldo sa umpok nila. Mang Puroy! Antonio! O bakit Aldo? Bakit humahangos ka? Nag-aalalang tanong ni Mang Puroy sa kasama. Si Remy ho, pinagtutulungan gulpihin ng 4 na bodyguard si Senyorita Lily. Ha? Pero bakit? Nakita niya naglalabas ng sako-sakong asukal sila Baldo. Nagalit ang mga to sa kanya at binaligtad siya. Ang sabi ng mga to kay Senyorita Lily, siya ang magnanakaw. Ngayon pinarurusahan na rin ni Senyorita Lily si Remy. Nilalatigo niya to. Natatakot ako dahil baka kung anong mangyari kay Remy. Mabilis sa binitawan ni Antonio ang itak. Pupuntahan ko siya. Pero Antonio, pigil Mang Puroy sa lalaki. Kapag nakialam ka, ikaw ang mapagbabalingan nila. Ikaw ang patutulungang gulpihin nila Baldo at pati si Senyorita Lily paparusahan ka rin. Oo nga Antonio, sabi naman ni Aling Mercedes. Baka tanggalin ka pa sa iyong trabaho. Hindi naman nabago ang ganitong pangyayari dito sa asyenda. Hindi ko pwedeng pabayaan si Remy. Kaibigan ko rin siya. Isa pa, kung walang tututol sa ginagawa ng mga yun ay habang buhay na nila kayong duduruin dahil alam nilang takot kayo sa kanila. Hindi nila napigilan si Antonio na puntahan nito si Remy. Kaya pinakiusapan na lang ni Mang Puroy si Aldo na alalayan si Antonio. Malayo pa lang si Antonio, nakita niya ang paghagupit ni Lily ng latigo sa katawan ni Remy. Malayo pa siya ay dinig na niya ang hiyaw ni Remy sa tuwing tatama sa katawan nito ang latigo. Lalo nilang binilisan ng pagtakbo. Pero hindi pa siya nakakalapit
hinarang na siya ng 4 na bodyguards ni Lily. "Saan ka pupunta?" "Wala kang pakialam." Tasik na Antonio kay Baldo sabay sapak sa mukha nito. Sa pulsa pa nga ang lalaki kaya hilo itong bumagsak sa lupa. Nang susuntokin naman siya ni Oka, nakailig si Antonio. Ito ang sinuntok niya sa sikmura ng ubod lakas at napalugmok ito. Sabay na lumapit sa kanya sina Picoy at Conrad. Pero pinagsisipan niya ang mga to. Saka lang siya nakalapit sa kinaroroonan ni Remy. Akmang hahagupitin na naman ni Lily ang lalaki pero mabilis na nahawakan ni Antonio ang latigo at maras yung hinila sa kamay ng dalaga. "Aray! Wala kang karapatang sakta ng ganyan ng isang tao." Galit na tura ni Antonio sa dalaga. Nang pilit na bawiin ng dalaga ang latigo ay hindi binigay na Antonio. Sa halip, bahagya pa nitong natabig si Lily. Natigilan si Lily pero saglit lang. Kahit may lihim siyang pagtingin sa lalaking ito, wala pa rin karapatan ng lalaki na hindi siya irespeto. "Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa ng taong to? Pinagnakawan niya ako. Mas mabuti pang isuplong mo siya sa pulis kaysa tratuhin mo parang isang hayop. Pero sinisiguro ko sa iyong hindi siya nagnakaw ng sako-sakong asukal sa bodega. Ang tanging naging kasalanan niya at ang iba pang trabahador dito sa asyenda, sobra kanilang pinagmamalasakitan na hindi na nababagay para sa isang walang pusong katulad mo." Napamaang si Lily. "Kung ganun, sino? Bahala ka mag-imbestiga kung sino ang totoong magnanakaw. Hindi ko sasabihin sa iyo kahit na ipagulpi mo ako sa mga bodyguards mo. Bagay lang sa iyong walang hiyain. Palalong dalaga. Di mo alam kung sino ang mga taong tapat sa iyo at ang tumutuklaw sa iyo kapag nakatalikod ka. Yan ang karma mo dahil napakasama ng ugali mo." Nang ihagis ni Antonio ang latigo sa may paanan ni Lily, mabilis yung dinampot ng dalaga. Hinagupit nito si Antonio. Hindi ininda ng lalaki. Uulitin sana ni Lily ang ginawang paggagupit dito ngunit nang hahagupitin nito muli si Antonio, mabilis na nakahawakan ng lalaki ang latigo. "Sa susunod, naulitin mo pa ang ginawa mo. Gaganti ako sa iyo, tandaan mo yan." Matagal na nakaalis si Antonio kasama ang hinang-hinang si Remy. Di pa rin tumitinag si Lily sa kinatatayuan. Sa loob ng 2 taong pamamahala niya rito sa asyenda at paghihigpit sa mga trabahador, ngayon lang siya napagsalitaan ng ganito ng isang swelduhan lamang niya. Ngayon lang siya nakatagpo ng lalaking katulad ni Antonio na tila wala yatang pinangingilagan. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lily. Pabiling-biling siya sa higaan. Nagsawa na siya sa panonood ng telebisyon at napagod na ang mga mata niya sa pagbabasa ng libro at magazines para lang antukin siya. Pero pasado 2:00 na ng madaling araw ay gising na gising pa rin siya. Ayaw pa rin siyang dalawin ng antok at hindi rin makatkat ng kanyang isip si Antonio. Maya-may bumangon si Lily at pumanaog sa komedor. Aatrasan na siya nang makita niyang naroon ng matras at umiinom ng kape. Ayaw niya kasing magtaka kung bakit hindi pa siya natutulog sa ganitong oras. Kaya lang, nakita na siya ng madrasta bago pa siya nakaatras. "Ikaw pala, Lily? Gising ka pa pala." Tumango siya. "Oo. Ipagtitimpla kita ng kape mo?" "Sige." Mabilis at tumindig at nagtimpla ng kape si Noemi para kay Lily. "Hindi ka rin siguro makatulog gaya ko." "Nagbabasa ako ng libro at hindi ko namalay ng oras." Pagsisinungaling naman niya. Tumango-tango naman si Noemi. Naupo si Lily sa silyang naroroon at hinintay niyang matapos na sa pagtitimpla ng kape si Noemi. "May itatanong ako sa iyo." Sabi niya nang maupo si Noemi sa dati nitong pwesto. "Ano yon?" Nakangiting tanong sa kanya ng madrasta. Di na iwasang mapatitig ni Lily sa madrasta. Sa tingin niya masaya to.
Marahil ay dahil kinakausap niya na ulit katulad ng yaya pa lamang niya to. Paano ka makakasiguro na mahal mo ang isang tao? Kapag lagi mo siyang naiisip, mabilis sa sagot ni Noemi sa stepdaughter. Lagi rin kitang naiisip pero sigurado ako sa sarili kong hindi kita mahal. At kapag naiisip kita, naiinis ako. Parang kang sabi ni Lily sa madrasta. Natigilan naman si Noemi sa narinig. Halatang nasaktan sa tinura ng dalaga. Kahit nainis ka sa akin, alam mo bang natutuwa ako? Kasi kinakausap mo na ako ngayon. Mas mabuti yun sa akin kahit galit ka, kaysa yung hindi mo ako pinapansin. Nangingilid ang luhang sabi ni Noemi. Yun lang ba ang batayan para masabing mahal mo na nga ang isang tao? Pag-iiba ni Lily sa usapan. Malalaman mo ring mahal mo ang isang tao kapag lagi na gusto mo siyang makita. Yun bang parang may humihilas sa'yo na kung ano patungo sa kanya? Lagi siyang laman ng iyong panaginip. Bago ka matulog sa gabi, siya ang kahuli-huli ang taong naiisip mo. At pagkising mo sa umaga, siya pa rin ang kauna-unahang maiisip mo. Ganun ba nun ang naramdaman mo nun sa papa ko? Malungkot na tumango si Noemi sa dalaga. Oo. At kahit ilang ulit ka pang saktan ng taong yon, lagi ka pa rin maniniwala sa kanya. Di ka pa dinadadala na magtiwala sa kanya. Paano mo naman malalaman kung may gusto sa'yo ang isang lalaki? Mararamdaman mo yon, Lily. Hindi sa matatamis na salita, kundi sa mga kilos niya. Kung paano siya tumingin sa'yo, kung paano kanya pagmalasakitan. Kapag hindi niya kinukonsente ang mga kamalian mo, kundi tinutuwid niya ang iyong mga pagmamalaki. At sa iyong kahinaan, nariyan siya upang alalahayan ka. Matagal na nakabalik sa kanyang silid si Lily. At nakahiga na sa kanyang kamay, iniisip pa rin ng dalaga mga sinabi ng madrasta niya. Lagi niya naiisip si Antonio. Bago siya matulog ay itong huling taong laman ng isipan niya. Pagising niya yan, lalaki pa rin ang unang naiisip niya. Gusto niya itong laging makita. Conscious siya kung anong itsura niya kapag nasa harapan ng lalaki o kaya nasa malapit lang to. Mahal na nga niya si Antonio. Tanggap na yun ang puso't isipan niya. Ayaw niya nang tutulan ng nararamdaman niya dahil sa ilang buwan niyang pakikipaglaban sa sariling damdamin. Siya rin naman ang nahihirapan. Kung nakita niyo lang si Antonio, Mang Puroy, tsak nabibilib din kayo. Abay napatumba niya yung 4 na ugok na bodyguard si Senyorita Lily. Pagbibida ni Aldo habang umiinom sila ng ginila Antonio sa may labas ng bahay ni Mang Puroy. Hindi lang ho yun. Hinagupit siya ni Senyorita Lily ng latigo pero hindi niya yun ininda. Abay bakal yata ang katawan nito. Tapos ang hahagupitin ulit siya. Abay hinawakan niya yung latigo at pinagsabihan niya si Senyorita Lily. Di ko alam kung saan siya humuhugot ang tapang para kalabanin ng amo natin. Kapag nasa katwiran ka, wala kang dapat katakutan, Aldo. Seryosong wika ni Antonio. Di ko pala yung nakinood lang. Hindi mo inanilayan tungkol sa Antonio. Napakamot naman ng ulo si Aldo. Ayoko namang madamay, Mang Puroy. Ayoko matulad kay Remy na hilahod na sa gulpi. Duwag ka pala, sabi ni Mang Puroy bago tumungga ng gin mula sa basong hawak. Huling nilagyan ni Aldo ng laman ng baso ni Mang Puroy. Inaamin ko na duwag ako, Mang Puroy. Pero mabuti na raw itong duwag na lalayo sa gulo. Kaysa yung ako naman ng pag-inita ng 4 na ugok na yun. Tingnan niyo ang nangyari kay Remy. Sobra-sobra na ang inabot na gulpi. Halos malumpo yung tao tapos nawalan pa ng trabaho. Si Aldo naman ang uminom ng gin. Pagkaubos ito sa laman ng baso ay muling nagsali ng gin ng lalaki. Hindi lang ho yun, Mang Puroy. Pinalalayas na rin sila mag-anak dito sa asyenda. Di kawasi napailing si Mang Puroy. Kawawa nga ang kasama nating yun pati na ang pamilya niya. Paano na ang 2 niyang anak ngayon? Wala pa namang trabaho ang asawa niyang si Genoveva. Bukod nga ho doon, buntis pa ho ang asawa niya, Mang Puroy.
palatak ni Mang Puroy saka nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Kung buhay lamang sana si Don Manolo, di niya papayagan na mangyari ang ganito. Mabangait nga sana ang napangasawa niyang si Senyorita Noemi. Di hamak na mas mabait kaysa sa nasirang si Doña Eliza. Pero wala naman tong boses dito sa asyenda. At ang lahat ng iyon, pinakikinggan lang ni Antonio. Chapter 4. Pauwi na sana si Antonio. Buhat sa pagtatrabaho sa tubuhan nang harangin siya ng 4 na bodyguards ni Lily. Nasukol din natin ang pakailamerong to. Sabi ni Oka na tinapon ng sigarilyong hawak nito. Ano kailangan niya sa akin? Tiimbag ang natanong ni Antonio sa 4. Hindi mo alam kung anong kailangan namin sa'yo ha? Pakailamero. Tumigil kay Rian, Baldo! Sabay-sabay na napalingon ng 4 na bodyguards pati na si Antonio kay Lily. Mabilis na lumapit ang dalaga sa 5 lalaki. Kayo ho pala, Senyorita Lily? Tila maamang tupang sabi ni Baldo. Iwan niyo kami ni Antonio. Gusto ko siyang makausap. Pero Senyorita, narinig mo ba ang sinabi ko? Iwan niyo kami. At tubili man noong una, napilitang tumalima ang 4 na bodyguard sa kagustuhan ng dalaga. Ngayon, sabi ni Lily na bahagya pang tinaas ang noo. Hindi ka ba hihingi ng dispensa sa akin? Para saan? Hindi ba dapat ay ikaw ang humingi ng dispensa sa akin at sa ginawa niyo kay Remigio? Halos patayin niyo na yung tao. Kung may nangyaring masama sa kanya. Naisip mo ba kung anong pwedeng kahinatnan ng pamilya niya? Wala akong pakialam sa pamilya niya. Oo, tama ka. Wala ka naman talagang pakialam sa ibang tao. Wala ka malasakit kahit na sa mga taong pinakikinabangan mo. Pero ang hindi mo alam, iyon ang mga taong nagmamalasakit ng husto sa'yo. Lagi mong sinasabi sa akin yan. Alam mo kung sino totoong magnanakaw, di ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin para yon ang maparusahan ko? O may gusto ka na namang pagtakpan? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Matalino ka, pero sana'y talasan mo rin ang iyong pakiramdam. Sabi ni Antonio bago niya tinalikuran ng dalaga. Galit na hinila ni Lily ang kamiseta ng lalaki. Kapag kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran. Bastos ka! Madilim ang anyo na mukha ni Antonio ang humarap siya sa dalaga. Sige. Ano pang gusto mong sabihin sa akin? Tinatanong kita kung anong nalalaman mo. Marahang tumawa si Antonio. Yung tawang tila ng iinis. Wala kang kwentang kausap. Alam mo ba yon? Hindi ka kasi nakakaintindi. I told you. Napatigil sa pagsasalita si Antonio na bigla siyang sampalin ni Lily. Mabilis na naging reaksyon Antonio. Agad niyang sinambilat sa magkabilang braso ang dalaga at saka siniil ng halik sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Lily sa ginawa ni Antonio. Bago pa siya nakapanlaban ay tapos na ang halik na iyon. Sa uulitin na pairalin mo pa sa akin ang pagiging malupit mo, hindi lang yan ang gagawin ko sa iyo. Parang walang anuman natin nalikuran siya ng lalaki at nagpatuloy ito sa pagtatrabaho. Di na matandaan ni Lily kung gaano siya katagal na nakatayo ron. Shock na shock siya sa nangyari. Maging na makarting na siya sa kanyang sasakyan ay halos tulala pa rin ang dalaga. Pagbalik ni Lily sa mansyon, nadatnan niya na naghihintay sa kanya ron ang asawa ni Remy na si Genoveva kasamang isa sa 2 nitong anak. Batang lalaki ang kasama nito. Hindi siya sigurado kung parehong lalaki ang anak ng mag-asawa o lalaki't babae. Saka lang nalaman ni Lily na buntis pala ang asawa ni Remy. Marahil ay 5 o 6 na buwan na ang pinagpubuntis ito. Napansin din niya na ang payat ng anak nito at parang kulang sa nutrisyon ng katawan. Hindi ng kanyang isa pang anak ng mag-asawa ay payat din. At hindi niya napigilang itanong yun sa sarili. Magandang araw ho, Senyorita Lily.
Magalang nabati ni Genoveva sa kanya. Magto ang mga mata nito at halatang galing iyon sa pag-iyak. Pero ngayon ay mukhang naiiyak na naman. Oh, Genoveva, ikaw pala. Ano kailangan mo? Naglakas na ho ako ng loob na puntahan kayo, Senyorita Lily. Kasi ho, tinanggal niyo na sa trabaho si Remy. At pinaalis niyo na rin kami dito sa asyenda. Alam mo na ba kung anong ginawa ng asawa mo? Malukot na tumango si Genoveva. Hindi na nito napigilang mapaiyak ng mga sandaling iyon. Alam kong napagbintangan siyang nagnakaw ng mga sakusakong asukal sa bodega. Pero alam ko rin nung hindi yun magagawa ng aking asawa, Senyorita Lily. Kahit o ang manghingi sa kapitbahay, ayaw na ayaw niya. Dahil pang mamolestya na huy yun. Binuhay niya kami mag-iina mula sa pinagpawisan niya. At kung ano lang daw ang kaya niyang pagtrabahuhan, yun lang dapat ang aming pagtitiisan. Binusog niya ang mga bata sa pang-aral na hindi lang kahiya-hiya sa ibang tao ang magnakaw. Kundi mas kahiyan iyon sa isang sarili. Kaya alam ko hindi niya yun pwedeng gawin. Hindi nakakibuo si Lily. Ngayon nangyari ang ganito na parang naantig ang kalooban niya. Kahit mahirap lang kami, hindi magagawa ng asawa ko na magnakaw. Nagsindi ng sigarilyo si Lily. Bago niya naisipang paupuin muna ang mag-ina, siya ay naupo rin sa katapat na silya sa naroroong garden set. Pagkaray tinawag niyang isa sa 6 na katulong at inutosang maglabas ng merienda. Alam mo siguro kung sinong nagnakaw sa bodega? Dahil may nakapagsabi sa akin na may talagang nagnanakaw doon. Kapag sinabi ko sa inyo, baka mapahamo kami mag-asawa at ang mga anak namin ni Remy. Yun din ang kinatatakutan ni Remy noon. Puno ng pag-aalala lang sabi ni Genoveva. Wala kang dapat ipag-alala. Kung ano man ang impormasyong sasabihin mo sa akin, ipapangako kong ililihim ko. Sa pangungumbinsi ni Lilin ay napaamin niya si Genoveva. Nagtago sa mga ngipin niya nang malaman ng totoo. Kung gano'n ay totoo palang walang kasalanan si Remy. Nang maglabas na ng merienda ang katulong ay binigyan ni Lily ng isang muffin ng anak ni Genoveva. Kumain muna kayo. Pwede ko bang iuwi na lang itong maliit na cake sa kapatid kong si Grace? Senyorita Lily. Agad naman na sinaway ni Genoveva ang anak. Ronron? Kainin mo na yan, Ronron. Magpabalot tayo kay Oring ng muffins para sa kapatid mo. Okay? Nakangiting tumango ang batang lalaki kay Senyorita Lily. Opo. Pasensya na ho kayo sa anak ko, Senyorita Lily. Hingi naman ang dispensa ni Genoveva kay Lily. Wala yun. Ilang taon na ba siya? Tanong ni Lily na mukhang giliw na giliw sa batang nilaki. 7 taon ho. Nag-aral na ba siya? Hindi pa nga ho, Senyorita Lily. Kapuso kasi kami sa pera. Yung isa mong anak, hindi pa rin ho. 5 taon pa lang naman ho si Grace. Hindi lang pagkagiliw ang naramdaman nun ni Lily, kundi guilt na rin. Kung nagkataong napatay ng mga tauhan niya si Remy, kaawa-awa naman ng mga asawa at anak nito. At kahit hindi siya nakakarinig ng sumbat, batid niyang siya ang may kasalanan kung bakit ang lahat ng pamilya ng trabahador niya sa asyenda ay naghihikaros at hindi mapag-aral ng mga anak. Bueno, sabihin mo sa akin ang talagang sadya mo rito, Genoveva. Kukunin ko sana ang 3 araw na napagtrabahuan ni Remy sa asyenda bago nangyari ang insidenteng yun. Kailangan ho kasi naming bumili ng gamot para sa kanya at sa anak naming si Grace. Lalagnat ho kasi ang bata. Isa pa, wala na rin kaming pambili ng pagkain. Magkano bang sweldo ni Remy kada araw? 100 piso ho. Tinawag ni Lily ang katulong na si Oring at pinakuha ang kanyang bag sa kwarto niya. Mabilis naman nakabalik ang inuutusan. Pagkara inutusan pa ang dalaga ni si Oring na magbalot ng maraming muffins para kay Ronron. Binigyan niya ng 1,000 piso si Genoveva. Naku, sobra-sobra ho ito, Senyorita Lily. Mahigit na 300 piso lang ho ang dapat niyong ibigay sa akin.
Kunin mo na lahat yan. Ibili mo ng mga sarap na pagkain ng mga anak mo at gamot ni Remy. At ang isa niyo pang anak. Parang hindi makapaniwala si Genoveva sa narinig. Nga lang pag pamamerienda silang mag-ina ni Lily parang himala na. Kapag kain na ni Remy, sabihin mo sa akin na pwede na siyang bumalik sa trabaho niya. Bukod doon ay itinataas ko na rin ang sahod niya. 300 piso na ang sasahurin niya kada araw. Hindi lang yun. Gusto ko muling itayo ang foundation na tinatag noon ng aking papa. Ang Don Manolo Salonga Foundation. Ang 2 mong anak ang unang-unang bibigyan ko ng scholarship magmula grade 1 hanggang sa pagkakolehiyo niya. Napaawang ang bibig ni Genoveva sa narinig. Naku, maraming salamat to, Senyorita Lily. Hindi ko malilimutan ang kabutihan ninyong to sa amin hanggang sa huling araw ng aking buhay. Napakabuti ho ninyo. Ngumiti naman si Lily sa babae. May ipakiusap lang ako sa iyo, Genoveva. Ano ho yun, Senyorita Lily? Iparating mo sa mga trabahador sa asyenda na gusto ko sila makausap dito sa mansyon bukas na umaga. Sige ho, Senyorita. Sasabihin ko ho agad sa kanilang lahat. Na magpaalam na mag-ina ay tila may bagat na natanggal sa dibdib. Masarap pala sa pakiramdam kapag nakakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Ngayon naunawaan niya na ang kanyang papa kung bakit tumabait sa mga trabahador sa asyenda. Hindi pagtatapon ng pera ang ginagawa nito. Higit pa sa nabibili ng pera ang naibibigay nito sa kanyang papa. Isang walang kapantay at hindi may paliwanag na kaligayahan. Samantala, Hoy! Nilingon ni Antonio si Rosana. Ikaw pala, Rosana. Nakakainis ka talaga. Bakit naman? Tanong niya sa dalaga pero patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Kasi hindi ka ba lang nagulat? Ngiritan niya na lang si Rosana. Kung sa bagay, wala kang ngayatang kinatatakutan, di ba? Pero hindi kaya katulad ka ng elepante na pagkalaki-laki man at tila wala kinatatakutan pero kapag nakakita ng maliit na daga, kakaripas ang takbo. Natatawang pinisili ni Antonio ang baba ni Rosana. Puro ka talaga kalokohan. Nag-init ang mga pisngi ni Rosana sa ginawang yun ni Antonio. Pero upang ikobli ang hiya niya, luminga sa paligid ng dalaga. Asan nga pala ang mga trabahador dito? Bakit ikaw lang nagtatrabaho? Nasa mansyon sila ni Senyorita Lily. Pinatawag sila nito kaya pumunta sila. Bakit nandito ka? Hindi ba trabahador ka rin dito? Dapat kasama ka ron. Baka makagulo lang ako ron. Ganon? Nagtaka si Antonio nang mapansin ang pilyang ngiting naglalaro sa mga labi ni Rosana. Bakit ha? Bakit ganyan kang makangiti? Salip na sumagot ay bigla siyang hinalikan ni Rosana sa labi. Nagulat si Antonio sa ginawa ng dalaga. Bakit mo ginawa yun? Bakit kita hinalikan? Nakangiting tanong ni Rosana bagaman nagbablush ito. Oo. Gusto ko kasi gusto kita, Antonio. Gusto mo ako? Oo. Mabilis at tumango si Rosana bago ito tumalikod. Sige, Antonio. Paalam. Hindi napigilang mapailing ni Antonio habang nakatingin sa papalayong si Rosana. Nang bumalik sa pagtatrabaho ang mga trabahador halatang masayang-masaya mga to. Walang pati ng masasayang pagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Halatang masisigla. Ano ang nangyari, Tio Puroy? Hindi na nakatiis sa tanong ni Antonio. Siya pa ang lumapit dito upang mag-usisa. Magandang balita pala ang sasabihin sa amin ni Senyorita Lily. Kaya niya kami pinatawag kahapon kay Genoveva. Tungkol ho saan? Sa maraming bagay, Antonio. Una, ang sahod ng mga trabahador dito sa asyenda. Lahat ng mga kalalakihan, ginawa niya ng 300 piso ang sahod kada araw. Ang mga kababaihan naman, ganon din. Kaya makakaliwag-liwag na ang bawat isa sa atin dito. Bukod doon, may libre pa raw isang sakong bigas kada buwan ng bawat pamilya. Hindi napigilang mapangiti ni Antonio sa narinig. Naku, magandang balita nga yan, Tio Puroy.
Oo naman, Antonio. Saka walang magiging problema ang mga anak ng trabahador. Dahil pwedeng bigyan ng scholarship ng foundation ni Don Manolo na muling bubuksan ni Senyorita Lily. Kaya nga hindi na kami mahihirapan ni Mercedes sa pagpapaaral kina John at kay Menchie. Nagtataka si Antonio na mapansin ng pulang sasakyan ni Lily sa daraanan niya. Diretso siyang lumakad pero bago pa siya makalampas sa kotse, bumukas ang pinto sa may driver's side at mabilis na umibis si Lily. Pauwi ka na? Oo. Kung gusto, huwag kang gagalaw. Mahina pero mariing sabi ni Antonio sa dalaga. Nagtaka si Lily nang bunutin Antonio ang itak sa may bewang nito. Ha? Bakit? Basta huwag kang gagalaw. Kahit na huminga ay huwag ka munang hihinga. Nagtataka man ng husto ay sinunod naman ni Lily ang lalaki. Pero nanlaki ang mga mata niya nang iamba sa kanya ng lalaki ang itak nitong hawak. Napapikit siya. Nang sumunod na mga sandali, naramdaman na lang ni Lily na hinatak siya ng lalaki at nakulong siya sa isang bisig nito. Paggilit ng mga mata niya ay saka lang nalaman ng dalaga na may ahas pala sa likuran niya at iyon ang tinaga ni Antonio. May ahas pala? Ang akala ko ako nang tatagain mo dahil sa sobrang galit mo sa akin. Kahit naman galit ako, hindi ko magagawa yun. Di ako masamang tao na katulad ng iba riyan. Napahumindig si Lily sa narinig. Ako bang pinarurunggitan mong masamang tao? Bakit? Tinamaan ka ba? Sabi ni Antonio bago nito sinuksukan ulit sa may bewang ang itak. Pagkaraid 2 bisig na nito ang nakayapos kay Lily. Inis ay tinulak sa dibdib ni Lily ang lalaki. Pwede mo na akong bitawan? Inisasabi ng dalaga rito. Wala ba akong premyo? Tila nakakalokong sabi naman ni Antonio sa kanya. Anong premyo? Pinatay ko ang ahas kaya niligtas ko ang buhay mo. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng premyo? Magkano ang gusto mo? Hindi pera ang gusto ko. Ano? Salip na sumagot ay kinabig siya ni Antonio at kinagitlan ni Lily. Ang kasunod niyon ay lalong hindi inaasahan ng dalaga. Kiniyo mo siya nito ng mariing halik sa labi. Ngunit bago pa siya nakapagpanlaban, tapos ng halik na yon, di siya makapaniwala na ginawain sa kanya ng lalaki. Pangalawang beses na siya na hinalikan ng Antonio na to. Kaya naman gigil-gigil siya ng mga sandaling yon. Sinupal niya si Antonio. Bastos ka talaga! Nanggigigil na sabi niya sa lalaki. Bakit? Di mo nagustuhan ng halik ko? Tila nanunod yung tanong sa kanya ni Antonio. Ang namimilyong ngiting iyon ay gustong palisihin ni Lily sa mukha ng lalaki kaya ibig niya itong sampalin ulit. Pero nang maling umangat ang isang kamay niya upang sampalin ulit ito, mabilis ay yung nahawakan ni Antonio. Sandali. Ang isa pa niyang kamay ay inilagay ni Antonio sa likuran ni Lily. Upang hindi na siya magpumiglas pa kaya naging imposible na sa kanya ang makapanlaban. Ano ba? Naputo lang sasabihin ni Lily na bigla ulit siyang siili ng halik ni Antonio sa labi. Pagahis ang halik na iyon na tila ibig supilin ng katigasan ng dalaga. Kaya kahit nahihirapan siya at bahagya nasasaktan ay panay pa rin ang pagpupumiglas ni Lily. Pilit siyang kumakawala sa pagkakayapos sa kanya ni Antonio. Pero hindi niya magawa dahil higit na malakas sa kanya ang lalaki. Lalo pa siyang nawalan ng pag-asang makawala sa mga bisig ng lalaki pati na rin sa halik nito. Nang higpitan pa ng lalaki ang pagkakayakap sa kanya. Wala siyang masulingan. Parang nawalan na siya ng lakas na manlaban. Lalo pat naramdaman niya ang kakaibang kiliting dinudulot sa kanya ng halik ni Antonio. Parang pa siyang inalipin ng nakakaliyong damdamin na maging banayad ng halik na iyon. Di niya sinasadyang mapayakap sa may leeg ng lalaki. Subalit nang matapos ang halik na iyon, mapansing matamang nakatitig sa kanya si Antonio. Bigla ang pagbalik ng realidad kay Lily. Agad siyang bumitiw mula sa pagkakayakap sa leeg ng lalaki at marahan itong itinulak sa dibdib. Di siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Antonio, kaya bahagya siyang lumayo rito. Isasabihin ka sa akin, di ba? Gusto ko sanang magpasama sa iyo bukas na bumili na sa sakong bigas sa asyenda
para sa kabilang bayan. Pero kung hindi ka po pwede, hindi bali na lang. Nang sumakay sa kotse nito ang dalagay, hindi nito pinigilan ni Antonio. Hinintay niya muna makaalis ang sasakyan ni Lily bago siya lumakad pauwi ng bahay. Chapter 5 Finale. Mabilis na nagtungo sa kanyang silid si Lily pagka-uwi sa mansyon. Sigurado niya na nakalak ang pinto pagkapasok. Matagalan siya nakahiga ulit sa kanyang kama at hindi alintana ang pagkalam ng kanyang sikmura. Dahil lampas na ang oras ng hapunan ay hindi pa rin makapaniwala si Lily na pangalawang pagkakataon na kanina na nangahas si Anton, nahalikan na siya sa labi. Hanggang ngayon, parang natatarantama at nararamdaman pa rin niya ang labi ni Anton sa labi niya. At sa tuwing maiisip niyang halik na iyon, di niya maiwasang pamulahan ng mukha. Hindi niya nobyo si Anton, pero nahalikan na siya nito. To think na isa lang ito sa mga trabahador niya sa asyenda. Pero hindi niya maitatangging may kilting dulot sa kanya sa tuwing maalala niya ang sintenteng yun. Para nakikita niya pa, hanggang ngayon ang nakangiting mukha ni Anton kanina. Habang iniinis siya nito, at di niya maitatanggi sa kanyang sarili na mas gwapo pala ang lalaki kapag nakangiti ito. Kung sa bagay, ano ba ang kiber ng iba kung si Antonio ang magustuhan niya? Bakit iisipin niya ang sasabihin ng iba? Mas mahalaga pa ba yun kaysa sa sarili niyang damdamin? Ang lahat ay pantay-pantay pagdating sa pag-ibig. Walang bata, walang matanda. Walang mayaman at walang mahirap. Kung buhay pa ang papa niya, batid ni Lily na hindi ito tututol kung mahalin man niya si Antonio. Pero mahal din kaya siya ni Antonio tulad ng pagmamahal niya rito? O ibig lang siyang parusahan at turuan ng leksyon ng lalaki? Baka ibang mahal nito. Baka ang mas bata kay Lily na si Rosana na katulad ding mahirap ni Antonio. Samantala, maaga pa lang inasa mansyon na si Antonio. May kabang bumundol sa dibdib ni Lily nang makita ang lalaki. Mabutit maaga kang dumating. Umalis na tayo agad para makabalik agad ako sa trabaho ko. Tumango si Lily. Nang iabot niya ang susi ng kotse kay Antonio ay may isang sandaling napatitig sa kanya ang lalaki. Bago nito tinungo ang sasakyan at inalalayan siyang makasakay. Halos 4 na buwan na rin naman sa asyenda si Antonio. At kapag walang trabaho ay naaaya siya ni Aldo at ng iba pa na magtungo sa ibang lugar. Dumaya-rayo sila ng inuman sa karatig bayan. Kaya nang sabihin ni Lily na sa Santiago sila pupunta, hindi na siya nagtanong ng direksyon. Yun ang susunod na bayan dito sa San Gabriel. Sa asyenda Guadalupe sila nagtungo. Agad naman silang inistiman na mag-asawang Reden at Ursula na siyang nagmamay-ari niyon. Nag-order lang naman ng 50 sakong bigas si Lily para sa 50 pamilyang naglilingkod sa kanya sa asyenda. Nagkasundo silang kada buwan na magde-deliver ng 50 sacks of rice ang asyenda Guadalupe sa asyenda Adriana. Si Odion. Pagkatapos mag-usap, nagkasundong bukas ng umaga, i-deliver ang 50 sacks ng rice. Nagpaalam na sina Lily at Antonio sa may-ari ng asyenda Guadalupe. Nang pauwi na sila, nagtaka si Lily nang biglang ihinto ni Antonio ang sasakyan sa ilang na lugar. Bakit? Nasiraan pa tayo? Umiling si Antonio. Hindi. Sagot nito. Then why did you stop the car? May gusto kasi akong gawin kanina pa. Sabi ni Antonio bago nito ginagap ang isang kamay ni Lily. Nakaramdam ng kaba ang dalaga. Antonio, kung may binabala ka na namang kalokohan ay… Ano? Napalinok si Lily nang hawakan siya sa baba ni Antonio habang gagap pa rin ang isa nitong kamay ang kamay niya. Bago pa siya nakahumay lumapat na ang labi ni Antonio sa labi niya. Nagkambubuhol-buhol ang paghinga ni Lily. Nang matapos ang halik na iyon ay hindi niya na napigilang mapatitig sa lalaki. Inahalikan mo ba ako para parusahan na Antonio? Malungkot niyang tanong sa lalaki. What do you think?
Tila nakakalokong sagot naman ito sa kanya. I'm asking you. Gusto kita. Paano yung anak ng isa sa mga trabahador sa asyenda? Si Rosana. Si Rosana? Anong problema kay Rosana? Bakit siya nasali sa usapan? Hindi ba't kayong dalawa ni Rosana? Yun ang naririnig kong bulong-bulungan ng mga trabahador. Hindi napigilan Antonio ang mapangiti na maluwang. Hindi ko alam na naniniwala ka pala sa chismis. Bakit hindi ba yung totoo? Tanong ni Lily. Para nakaramdam siya ng saya ng mga sandaling iyon. Umiling si Antonio na lalong kinatuwa ng puso ni Lily. Magkaibigan lang kami ni Rosana. Ikaw ang gusto ko. Naging mailap ang mga mata ni Lily nang mapansin niyang titig na naman sa kanya ang lalaki. Pero hawak pa rin siya ni Antonio sa baba kaya pilit siya nitong pinaharap dito. Lily, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Antonio. Just say what your heart feels, Lily. Dahil nararamdaman ko pareho tayo ng nasa loob. Gusto mo rin ako, di ba? Antonio, huwag ka masyadong lumapit. Sabi niya sa lalaki nang muli siya nitong maalarma. Bahagyan niya pang tinulak sa dibdib ang lalaki nang sa hula niya ay parang hahalikan na naman siya ulit ni Antonio. Why? Are you afraid na baka halikan na naman ulit kita? Antonio, maraming beses na kitang nahalikan. Tila paalala ni Antonio sa kanya. Naginit ang mga pisngi ni Lily sa sinabi ng lalaki. Baka may makakita sa atin dito. So what? Wala tayong pakialam sa kanila kaya wala rin silang pakialam sa atin. Pero na lang kung nahihiya ka dahil trabahador mo lang sa iyong asyenda tong kasama mo. Ha? Hindi ako bagay sa iyo, di ba? Masyado akong alangan sa iyo. Amo kita at swelduhan mo lang ako kaya kinahihiya mo ako. Ano bang sinasabi mo? At siguro iniisip mong mapagsamantala akong tao, di ba? Kasi ikaw ang nagustuhan ko. Nangihinanakit na sabi ni Antonio. Bahagyang dumilim ang anyo ng mukha ng lalaki. Pero nagtaka si Antonio na biglang tumawa si Lily. Hindi ko akalain na meron din palang insecurity sa katawan ng isang tulad mo, mister. Sabi ni Lily na hindi pa rin mapigilan ng pagtawa. Bakit naman wala? Lahat naman yata ng tao merong insecurity sa katawan. Sa gwapo mong yan, hindi ka dapat ma-insecure. Matagal ko nang alam na gwapo ako at masipag, mabait din at malakas. Ngayon ko lang nalamang hindi ka pala conceited. Kunwari umismid na biro ni Lily sa lalaki. Alam ko rin I'm a good kisser. Ilang beses ko nang napatunayan yan sa'yo. Inis na inis na kinunot ni Lily sa braso ang lalaki. Pero hinilo ni Anton ang kamay niya at masuyo siya nitong ikinulong sa mga bisig ng lalaki. Bukod sa mga sinabi ko, wala na akong pwedeng ipagmalaki, Lily. Mahirap lang ako at napakatayog mo. Seryoso nang sabi ni Antonio pagkaraan. Antonio, sabihin mo na lang na hindi mo ako gusto at hindi mo ako magugustuhan kahit na kailan dahil hindi na tayo bagay sa isa't isa. Di na ako lalapit pa ulit sa'yo, Lily. Di na rin kita hahalikan pa ulit. Paano kapag sinabi ko na gusto rin kita? Then I'll have to kiss you to seal it. Parang tinambol ang dibdib ni Lily ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya tila nagre-regudo ng puso niya sa mga sinabi niyo ni Antonio. Pinigalitan ni Lily ang sarili. Ilang beses na siyang nahalikan Antonio pero bakit ganito pa rin ang kalakas ng kaba niya? So tuwing nararamdaman niyang gusto siyang halikan na ulit ng lalaki. Iniiwas niya ang mata nang mapansing titig na titig sa kanyang lalaki. Mayamay naramdaman niyang hinawakan ulit ni Antonio ang baba niya at masuyong iniangat ang mukha niya upang mapaharap dito. Gusto mo ba ako, Lily? Pakiramdam niya parang maiiyak na siya sa sobrang emosyon ng mga sandaling iyon. God, ano ba ang dapat niyang isagot? Dapat niya na bang aminin kay Antonio ang totoo niyang nararamdaman? Kung sa bagay, ano bang kaibahan ng pagsasabi niya kung sakali na gusto niya to? At sa pagpayag niya sa mga advances na ginagawa sa kanya ng lalaki? Dahil sa panghahalik nito.
Ha, Lily? Untag ni Antonio sa kanya. Antonio, anong sagot mo? Kailangan ba ngayon na kita sagutin, Antonio? Natataranta naman niyang sabi. Just answer my question, Lily. Mahal kita, Antonio. Hindi ko alam kung paano nangyari at kung kailan ko ito naramdaman. Dahil alam ng Diyos na pinigilan ko itong nararamdaman ko, pero mahal talaga kita. Sa narinig ng lalaki, nakita ni Lily ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. God, ang gwapo-gwapo talaga ng mahal niya. Bigla siya natigilan nang maalala ang sinabi kanina ni Antonio. Then I'll have to kiss you to seal it. Nakaramdam siya ng pagkasabik sa paghihintay sa halik na yon. Antonio, bakit? Umiling si Lily. Hindi siya nagsalita. Alangan namang sabihin niya ang totoo kay Antonio na hinihintay niyang halik nito. Pero tila nababasa ng lalaki kung anong nasa isip niya. Hinihintay mo bang halikan kita? Tanong nito sa kanya at tila nakakaloko ang ngiti nito. Hindi ah. Sige na, wag mo nang i-deny na yun ng hinihintay mo. Inirapan niya ng katakot-takot si Antonio. Ang kapal naman yata ng mukha mo, mister, kung iniisip mong... Pero naputo lang iba pang sasabihin ni Lily na bigla siyang siilin ng mainit na halik ni Antonio sa labi. Ang tagal ng halik na yun ay hindi na niya napigilang mapapikit. Matapos may deliver ang libreng bigas sa 50 pamilya sa asyenda at matanggap ng mga trabahador ang sahod nilang mahigit pa sa doble ng halaga kaysa dati, nabuhay ng masaya ang mga tulad ni Mang Puroy at ni Aling Mercedes. Di na sila sobrang naghihirap tulad ng dati. Kung nagigipit man ng ilan, hindi na nahihiyang lumapit ang mga to kay Senyorita Lily. Nawala na rin ang kalupitan ng mayamang dalaga. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga trabahador. Lagi nilang sinasabi ni Antonio na ito ang swerte sa kanila dahil sa pagdating niya sa asyenda ay biglang nagbago rin ng lahat. Ikaw ang buenos dito sa amin, Antonio, sabi ni Mang Puroy habang umiinom sila ng gin. Bukod kay Aldo ay kainuman na nila noon si Remy. Kinakausap na siya nito para kuning ninong sa pangatlong anak nito. Pwede ka ba, Antonio? Bakit naman hindi? Masama daw ang tumatanging mag-anak sa binyag. Sabi ni Antonio sa tinungga ang laman ng kanyang baso. Salamat, Antonio ah. Gusto ko kasi maging totoo ang pagiging magkumpare natin. Alam mo namang malaki ang utang na loob ko sa iyo. Isinong mo ang iyong buhay para sa akin. Akala ko nga noon katapusan ko na. Naiisip ko na kung paano mabubuhay ang mag-iina ko kapag nawala ako. Mahabang sabi ni Remy. Ito namang si Remy, oo. Ang saya-saya ng usapan ay biglang magdadrama. Tila reklamo naman ni Aldo. Gusto ko lang namang magpasalamat kay Antonio. Katwiran ni Remy. Oo na, pero tama na yung drama. Ang problemahin mo ay kung paano makakausapin si Senyorita Lily para maging ninang na magiging anak mo. Nagulat si Mang Puroy sa sinabi ni Aldo at napatingin siya kay Remy. Si Senyorita Lily ang binabalak mong kuning ninang ng pangatlo mong anak, Remy? Oo, Mang Puroy. Dalawa lang sila ni Antonio na balak namin kuning mag-aanak sa binyag ng isisilang ni Genoveva. Kaya nga pinag-iipunan na namin hindi lang ang panganganak ni Genoveva, kundi pati ang pagpapabinyag. Pero yun nga ang problema ko. Hindi ko alam kung paano magsasabi kay Senyorita Lily. Baka ho kasi mapahiya ako. Oo nga ho, Mang Puroy. Sahod naman ni Aldo. Nagbago na nga si Senyorita Lily. Bumait na to pero nakakaalangan pa rin lumapit sa kanya. Kung sa bagay, bakit hindi mo nalang pakiusapan itong sa Antonio na siya ako mausap kay Senyorita Lily? Si Antonio naman ang malakas sa amo natin, sabi ni Aldo na tila nanunok sa ang boses. Anong malakas? Tumigil ka nga riyan, Aldo. Natatawang saway ni Antonio sa kaibigan. Ayaw mo pa kasing aminin na may lihim kayong unawaan ni Senyorita Lily. Anong pinagsasasabi mo? Bakit? Akala mo ba hindi ko napapansin na kapag lumalapit sa atin si Senyorita Lily, nagkakatitigan kayo ng mga mata nyo na parang kailangan nag-uusap?
Napapansin ko rin yan. Saka palaisipan nga sa ating lahat kung bakit bigla-bigla naging pagbabago ni Senyorita Lily. Bigla itong pumait. Pagsangay ni Manimang Puroy sa sinabi ni Aldo. Okay talaga. Si Antonio naman ngayon na napagdiskitahan yung tuksuhin. Boses iyon ni Aling Mercedes na pumapanaog na ng bahay. Dala ang mga pulutang pinaluto ni Mang Puroy. Nang ilapag ni Aling Mercedes ang mangkok na puno ng bopis ay napapalatak si Aldo. Wow, asensado na talaga si Mang Puroy. Dati kapag nagkakatuwaan tayong uminom tuwing Sabado ng gabi, 5 pisong Manilang ang pulutan natin. Ngayon pa bopis-bopis na si Mang Puroy. Loko-loko, lahat naman tayo yung masenso kahit papano nang mataasan ng ating sahod at may libreng bigas pa buwan-buwan. Antonio, baka pwedeng ikaw nang kumausap kay Senyorita Lily para sa akin? Sabi naman ni Remy kay Antonio maya-maya. Sige, titingnan ko. Tiningnan pa raw oh. Sigurado namang hindi makakatanggi sa iyo si Senyorita Lily. Tukso pa ulit ni Aldo kay Antonio. Naiiling na ngilitian lang ito ni Antonio. Samantala ay hindi na halos makapaniwala si Noemi nang marinig ang sinabi ni Lily. Totoo ba Iha? Ako ang gusto mong mamahala sa foundation? Tumango si Lily sa madrasta. Oo, alam kong mas maasikaso mo yan kaysa sa akin. Natutuwa ako dahil muli mong binukay ang Don Manolo sa Loongga Foundation, Lily. Alam mong malapit ang puso ng iyong papa sa may hirap. Alam ko. Mabilis sa pakli ni Lily. At ikaw ang isang patunay doon. Sabi pa ulit ng dalaga. Natigil si Noemi pero saglit lang. Pagkaraan ng ilang sandali nakangiti na naman ito at hindi maikubli ang excitement. Hindi kita bibiguin Iha. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maging maayos ang lahat. Yun ang ina-expect ko. Oo. Bukod doon ay gusto ko rin sanang ipahawak sa iyo ang isang maliit na pondo para sa mga trabahador sa asyenda. Nagtaka si Noemi. Anong pondo yun? Kahit kasi taasan ko na ang sweldo ng mga trabahador, may libre pa silang bigas. Hindi pa rin maiwasang minsan ay magipit sila. May mga lumalapit sa akin pero alam kong marami pa rin na nag-aalangan. Kaya gusto kong bigyan ka ng partisipasyon sa asyenda. Hahawakan mo ang 100,000 pisong pondo para sa mga trabahador na nagigipit. Para ikaw na ang kakausapin nila. I'm sure hindi sila mangingilag sa'yo. Naintindihan ko na ang nais mo mangyari, Lily. Ako magpapautang sa mga trabahador na nagigipit. Tama ka. Tumatangong sabi ni Lily. Magpapautang ka sa kanila ng walang tubo. Hindi rin nila kailangan bayaran ng biglaang nautang nilang pera. Pwedeng hulugan nila to kada sweldo nila linggo-linggo o kunsenas. Kung ano ang makakalawag sa kanila. Tumango-tango si Noemi. Maligayang-maligaya ito sa nakikitang pagbabago ni Lily. At kahit hindi siya madalas lumabas ang mansyon, batid niyang malaki ang dapat niya ipagpasalamat sa trabahador sa asyenda na nagngangalang Antonio. Nakita niya na at nakausap ang lalaking yun. Mabuting taong lalaki. At boto siya rito para kay Lily. Mahihiga na sana sa kama niya si Lily nang katukin siya ng maid na may naghahanap daw sa kanya sa labas. Antonio daw. Nagtaka si Lily. Si Antonio? Bakit punta rito sa mansyon sa ganitong oras ng gabi? Maang niyang tanong sa sarili. Pas 11 o'clock na ng hating gabi. Dali-dali nag-busy Lily. Isang maluwang na blusa na long sleeves ang nadampot niya sa closet jeans. Pagkaraan ng halos minutes, ay palabas na ng gate si Lily. Pagkakita sa kanya ni Antonio, agad siya nitong sinalubong at hinawakan sa kamay. Antonio, bakit nandito ka? Gusto kasi kitang makita. Gabing-gabi na. Hindi ako makakatulog kung hindi kita makikita muna kaya pumunta na ako dito. Naamoy ni Lily na amoy alak si Antonio. Lasing ka no? Nakainom lang. Nagulat siya nang masuyo siyang hilahin ni Antonio. O saan mo ako dadalhin?
Pasyal tayo. Ang ganitong oras? Nalalaki ang mga matang tanong niya sa lalaki. Bakit hindi? Mas masarap ngang mamasyal ang ganitong oras, wala nang tao sa daan na tahimik. Naglakad sila ni Antonio habang magkahawak sa kamay. Bakit wala kaya tang imig dyan? Nag-aalala ka ba dahil hawak ko ang kamay mo at baka may makakita sa atin? Hindi bakit naman ako mahihiya? Talagang hindi mo ako ikinihiya? Hindi nga. Binitawan ni Antonio ang kamay niya pero umakabay naman ta sa kanya. Kahit takbayan mo pa ako, hindi ako mahihiya no? Sabi ni Lily na hinawakan pa ang kamay ni Antonio na nakaakbay sa balikat niya. Inilipat ni Antonio ang kamay nito at sa braso sa may bantang bewang ng dalaga. May gusto sana akong ipagtapat sa iyo. Otomatikong napakunot ang noon ni Lily nang mapansing seryoso si Antonio. Ano yun? Ayokong sa iba mo pa marinig ang tungkol sa bagay na to kaya ako na magsasabi sa iyo. Hindi totoo na pamangkin ako ni Tio Puroy. Ang totoo ay nakita nila ako ni Tia Mercedes sa may bukanan ng gubat na walang malay. Bago yun ay natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa gitna ng kagubatan naglalakad hanggang sa makarating ako sa may bukana at mawala ng malay tao. Pero wala akong matandaan tungkol sa aking sarili. Kung sino ako at kung saan ako nanggaling. Kung bakit at paano ako napadpad sa lugar na to na wala ni isa mang makakakilala sa akin. Napadda si Lily sa narinig. Ang ibig mong sabihin ay hindi totoong Antonio ang pangalan mo. Umiling ang lalaki. Hindi. At hindi ko nga alam kung anong pangalan ko. Wala akong maalala sa aking mga nakaraan. Ang sabi nila kahit nawalan daw ng memorya sa kanyang isipan ng isang tao na may amnesia, malakas ang pakiramdam nito. Nararamdaman ng puso ang hindi naaalala ng isipan nito. Wala ka bang nararamdaman na may mahal kang iba? Tila naniniguradong tanong ni Lily kay Antonio. Di kawais ay napangiti naman si Antonio. Wala. Ang tanging nararamdaman lang ng puso ko ay ang damdamin ko para sa iyo. Sus, nambola ka pa. Nakaingo sa sabi ni Lily. Pinakausapan nga pala ako ni Remy na kausapin ka. Sabi maya-maya ni Antonio. Tungkol daw saan? Ikaw daw ang kukunin niyang ninang sa binyag ng pangatlo niyang anak nila. Yung isisilang ni Genoveva? Kailan ba manganganak si Genoveva? 2 months from now. Tapos, siguro pagkaraan ng isang buwan, pagkasilang ay saka pabibinyagan ng bata. Sige, payag ako pero sa isang kondisyon. Otomatikong napakunot ang noo ni Antonio. Anong kondisyon? Basta ba ikaw ang kukunin nilang ninong? Ako nga ang magiging ninong. Okay, payag na ako. Nakangiting sabi ni Lily sa lalaki. Napansin maya-maya ni Lily na patungo sila sa bodega. Saan ba tayo pupunta, Antonio? Mamamasyal, sagot ni Antonio. Pagkalampas sila sa bodega, natanaw na ni Lily ang maliit na kubo sa di kalayuan. Wala nakatira roon. Pinagawain ng papa ni Lily 4 years ago para pahingahan ito sa tuwing maglalagi si Don Manolo sa bodega. At doon siya dinala ni Antonio. Ano gagawin natin dito? Pahinga muna tayo. Naupo si Lily sa isa sa baitang ng hagdan sa kubo pero inaya siya ni Antonio na pumasok sa loob. Ayoko. Tanggi niya sa lalaki. Bakit? Ang dilim dyan sa loob, takot ako sa dilim. Dito na lang tayo. Mataman siyang tinitigan ni Antonio. Sa dilim ka ba takot? O sa akin? Sa iyo. Pabiro niya sagot kay Antonio. Pero inari iyong totoo ni Antonio. Takot ka sa akin? Nagbibiro lang ako. Yung totoo. Napipilan siya at dinampian siya ng halik ni Antonio sa labi bago siya nito masuyong hinila papasok sa kubo. Nang nasa loob na sila ng kubo, niyapos ni Antonio kaya nagkabuhol-buhol ang paghinga ni Lily. Magkalapit ang katawan nila ng lalaki kaya langhap niya ang amoy nito. His scent was a sensual seduction all by itself. Pure male, it called to the deepest part of her femininity.
Pero sa kabila ng nararamdaman niyang sensuality ay naroon pa rin ang hindi niya maikubling takot. Kinakabahan ako, Antonio. Pero sigurado kong hindi dahil sa iyo yun. Basta alam kong may bagay akong kinatatakutan ng kaunti. Matapat niyang sabi. Is this your first time? Nagilit ang mga pisngi niya sa tanong na yun, Antonio, pero nagawa pa rin tumango ni Lily. Yes. Hinalikan siya ni Antonio sa noo. Masuyong-masuyo at pagkuha hinalikan din siya ng lalaki sa tungki ng kanyang ilong sa baba. Sa magkabilang pisngi bago sinakop ng mainit na halik nito ang mga labi niya. Kapag nakaramdam ka ng sakit o sa tingin mo hindi mo talaga kayang magtiwala pa sa akin, tell me, no matter when it is, I will stop. I promise. Tumango siya sa lalaki. Antonio, wala ka bang dalang lighter? Ahanin mo ba ang lighter? Magsindi tayo ng... Naputol ay iba pang sasabihin ni Lily nang halikan siya ng bigla ni Antonio sa labi. Banayad nung simula pero nang magtagal ay naging mapusok na ang mga labi nito. Pinaulit-ulit siyang hinalikan ni Antonio sa labi. Their kisses deepening and becoming more passionate and more demanding. Nang dumako sa may punong tenga niya ang halik ni Antonio, ay bigla siya napakislot nang maramdaman ng isang kamay nito sa ibabaw ng dibdib niya. Antonio, kahit na may suot siyang bra sa ilalim ng blouse niya ay ramdam pa rin niyang init na hatid ng palad ng lalaki. She felt the blood pounding through her veins. He began to caress her, tracing her trembling body with his strong hands. Narinig niya napabuntong hininga ng malalim sa Antonio bago to bumulong sa kanya. I want you. Napalunok siya. Ninervyos siya sa sinabing ni Antonio. Tell him to stop. Bulo na isang bahagi ng utak niya. No, I don't want him to stop. God, I love him and I want him to love me. Sabi naman ng isa pang bahagi ng isipan niya. Kahit madilim ay bati niyang nakatitig sa kanya si Antonio. Pagkarahin ba dito sa kanyang suot niyang blusa at kasunod ng kanyang bra. When he kissed her breast, she reached out for him in turn, every part of her aching to be joined with him. Pero naroon pa rin naman ang pangamba niya at ang pag-aalala. May munting tinig ang bumubulong sa utak niya na mali ang nakatakdang mangyari sa kanila ni Antonio. Hindi pa dapat. Kahit na mahal niya si Antonio ay hindi pa rin siya dapat na magpadalos-dalos. Ngunit kahit na may nervyos na nararamdaman si Lily ng mga sandaling yun, pero mas nanaig ang pag-ibig niya para sa lalaki. Nagsimula na namang maglakbay ang kamay nito sa malambot niyang katawan habang walang patid ang paghalik nito sa labi niya. Sa mukha niya, sa liig at sa may punong tenga. His passion was raging like a white-hot furnace now. Maya-maya, ang dibdib naman niya ang binilingan ng lalaki. Then his hand was on her thigh. Pero hanggang sa huling sandali, nagawa pa rin niyang pigilan si Antonio. Huwag! Napatitig sa kanya si Antonio at nagtaka. Bakit? Gabing-gabi na, umuwi na tayo. Sabi ni Lily bago siya mabilis na nagpihis. Nahatid siya ni Antonio hanggang sa harap ng gate ng mansyon. Nang pumasok sa loob ng malaking bahay si Lily, dali-dali siya pumalik sa kanyang silid. Nagtungo siya sa kinaroroonan ng bintana at mula ron ay tinanong niya ang papalayong si Antonio. Napangiti siya habang pinagmamatsin ng mahal niya. Sa kabila ng pinagtapat mo ay mahal pa rin kita, Antonio. Bulong ni Lily sa sarili. At kung matuklasan pa akong iba sa tunay mong pagkatao, hindi na magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam kong patuloy ko pa rin mamahalin ng estranghero na bigla na lang sumulpot dito sa Hacienda Adela upang ituwid ang lahat at ipakita sa akin ang mga pagkakamali ko. Ang estranghero naghatid ng ngiti sa mga tao dito sa Hacienda at nagturo sa dating palalong dalaga kung paano umibig. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Lily at Antonio. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi.
Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.